Let's pray. Panginoon, salamat o God sa gabing ito na nagkaroon ulit kami ng chance to study your word. Dalangin namin yung malayang pagkilo sa manana espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy nga na mangusap ka sa amin, Panginoon, na lumago kami, lumalim kami sa aming relasyon sa inyo, Father God, and we pray na ma-honor ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Kung ano man yung mga problems, issues, concerns ng bawat isa na amin pong daladala, Lord, nililay daw namin ito at your feet. At dalangin namin, Panginoon, na turuan, tulungan, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 221, a witness to the Lord. Yung main text po natin, kukuhanin natin sa Colossians chapter 4 verses 2 to 9 at yung main verse po natin sa Colossians chapter 4 verse 7. Sabi po ng Colossians chapter 4 verse 7, Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother, a faithful minister, and a fellow servant in the Lord. Si Tikwico ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. So, yung story po dito ni Tychicus at saka ni Onesimus, sila po ay mga katulong dito ni Pablo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga sila yung mga messenger, tagapagdala ng sulat ni Pablo papunta doon sa mga different churches during that time. So doon sa word po na pericope, ang gagawin po natin dito, we'll just cut around. So instead na ipipreach natin or ituturo natin yung whole chapter nung Colossians, pipili lang po tayo ng main verses, yung pong verses 7 to 9, para ma-highlight po natin kung paano naging witness si Tychicus at saka si Onesimus as extensions of Paul's ministry. It isolates the theme of being a faithful witness under the new covenant of grace. So walking with God means we are one with Christ, 'di ba? So ministry is not ours. Tandaan po natin 'yan. Kung ano man yung ministry na meron ka, tuman po ay sa music ministry, pulpit ministry, ushering, 'di ba? It is His. Pero sabi dito, it was entrusted to us. And then we entrust it to others. So laging ganun. Ang ministry na meron tayo galing sa Panginoon, in-entrust, pinagkatiwala lang sa atin. At tayo naman dapat, hinahayaan natin na ipagkatiwala rin ito sa ibang tao, 'di ba? Na pwede ring mag-minister sa ating Panginoon. Kahit si Paul na nasa kulungan, makikita natin dito, tuloy ang gawain ng Diyos. So ginamit niya si Tychicus, si Onesimus at iba pang kapatiran bilang mga saksi ng biyaya ni Kristo. Kanina nga yung devotion ko ay nasa Acts din ako eh. Acts chapter 25 na ako. Matatapos ko na yung book of Acts. And then talaga nabibless ako sa buhay ni Paul. Imagine yung kanina kong devotion, humarap talaga siya sa emperador. 'Di ba? Doon sa kay King Agrippa. And then pinahayag niya doon yung kanyang pananampalataya kay Jesus Christ, kung paano siya nakakilala kay Jesus Christ, 'di ba? Na dati siyang part ng pangkat ng mga Pharisees, 'di ba, na tinutuligsan yung mga Kristiyano. Pero na-turn yung table, 'di ba? Naging mangangaral siya ng ating Panginoon. So, si Paul, alam natin nangyari sa kanya, nakulong siya because of that, 'di ba? Pero tuloy yung gawain ng Diyos. Gumamit ang Lord ng ibang tao para tagapagdala ng mga sulat ng mensahe na nanggagaling kay Paul na nire-reveal ng ating Panginoon. So ang lesson dito, regardless kung nasaan ka mang sitwasyon ng buhay mo, yan, nakakulong ka sa finances mo, nakakulong ka sa sakit at karamdaman, 'di ba? Kahirapan, dapat tuloy yung gawain ng Diyos. Hindi dapat nagiging hadlang na para magamit ka ng Panginoon na ipahayag or ipangaral yung kanyang mga salita. So ito po yung picture. Makikita natin dito, andito si Tychicus at saka si Onesimus. Kita natin na maganda yung kanyang relationship dito sa dalawang kabataang ito. So meaning to say, talagang yung salita ng Diyos na ipasa ni Pablo kay Tychicus at saka kay Onesimus at sila man din naging servant ng ating Panginoon. Ang pagiging saksi ng Panginoon ay hindi lang tungkol sa salita, kundi sa buhay na nakikita ng iba or buhay na nakikita ng iba. Dapat ganon, we walk the talk. Hindi pwedeng sasabihin mo na mananampalataya ka ni Jesus Christ, pero hindi mo na i-invite yung Christianity. Si Paul, kahit nasa kulungan, ay patuloy na naging saksi sa pamamagitan ng kanyang sulat
sa mga taong kasama niya sa ministry. Sa New Covenant of Grace, hindi tayo nagiging witness dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil tayo ay nasa kaisa kay Kristo. And yun yung maganda, no? So tayo, nagagawa natin ito, nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos, nakakapangaral tayo, kahit na minsan abala tayo, marami tayong kailangan gawin, hindi dahil sa tayo po ay magaling or meron tayong mga sariling kalakasan, kundi lahat ng ito nagagawa natin dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo nagmi-ministry para kay Lord lang, pero ang maganda dito, kasama natin si Lord. Di ba? Ang ganda ng ganun. Hindi lang ang inspiration mo for doing this ay para kay Jesus or para kay Lord. Kundi in your journey, sa ginagawa natin, sa buhay natin, kasama pala natin yung Panginoon. Kaya ministry is not ours, it is His, which is being entrusted to us. So hindi dapat tayo yumayabang or lumalaki yung ulo natin kapag nabibless yung mga ministry or ginagawa natin sa Panginoon kasi nga hindi naman yun sa atin. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang ng Panginoon. Si Paul po during that time ay nasa prison. It's around AD 60 to 62. So yan po ay from the date ng birth ng ating Panginoong Heso Kristo. So siguro mga 30 years after, 25 to 30 years after when Jesus Christ rose from the dead. So nakulong nun si Pablo. So he writes to the Colossians na mas strengthen yung kanilang pananampalataya against false teachings. Kasi nung panahon nila, uso na yon yung mga maling katuroan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Yung maling paniniwala na hindi angkor sa salita ng Diyos. So si Paul gusto niya na palakasin yung mga Christians during that time na hindi sila masway dun sa mga false teachings. Paul's imprisonment did not stop the gospel, di ba? Tychicus is also described as dear brother, faithful minister, and fellow servant. Si Onesimus naman, once a runaway slave, become a faithful and beloved brother. Kasi itong si Onesimus, tumakas siya kay Philemon dun sa kanyang amo that time. Pero na-born again si Onesimus. At naging kapakipakinabang siya kay Paul. Kaya nga pinakiusap ni Paul na makabalik itong si Onesimus kay Philemon, pero hindi bilang alipin, kundi bilang kapatid sa ating Panginoon. Their identity as witnesses is not based on status, regardless kung sila po ay slave, free, apostle, or ordinary, but on union with Christ. Grace transforms ordinary believers into extraordinary witnesses. Diba? So wala tayong masasabi na qualification in such a way na kailangan matalino ka, kailangan nakapag-aral ka, kailangan mayaman ka, kailangan physically maganda tayo or gwapo tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, even tayo na mga ordinary believers, katulad ni na Tychicus, ni na Onesimus, diba, naging extraordinary witnesses sila ng Panginoon. Sa ilalim ng biyaya, walang mababa, walang mataas, lahat ay saksi ni Kristo. Regardless kung napakatagal mo na nagsiserve kay Lord, wala pong mababa or mataas at po tayo ay witness ng ating Panginoon. Ano po ba yung konteksto ng Colossians? So sinulat ito ni Paul habang siya ay nasa kulungan sa Rome. Ito po ay mababasa rin natin sa Acts chapter 28. Basically, ang layunin niya ay palakasin ang mga mananampalataya sa Colossae laban sa false teachings at ipakita ang supremacy ni Kristo. Yung verses 2 to 4, dito nag-exhort si Paul about prayer and faithfulness. He was asking for open doors to proclaim Christ. Kaya makikita natin napakahalaga ng pattern, di ba? Kailangan mo na tayo po ay prayerful Christian. And then yung verses 5 to 6 naman, it was a call to live wisely toward outsiders with gracious speech. So kailangan hindi lang pala tayo tagasunod ng Panginoon, pero kailangan meron tayong wisdom na nanggagaling kay Lord. At sa verses 7 to 9, dito si Paul i-highlights Tychicus and Onesimus as faithful witnesses, showing that ministry is shared, not individual. So hindi po ito solo performance. Tandaan natin, ang ministry po is a group effort. Teamwork po ito. So we need to help one another. Ang witness ay hindi nakabase sa law-keeping, kundi sa grace living. Ang pagiging saksi ay bunga ng pagkakaisa kay Kristo. Hindi ito about performance, kundi dapat spirit-empowered. Bakit ganon? Kasi kung performance, eventually mag-fade yung ating skills and abilities and talents, di ba? Pero kung spirit-empowered po tayo, yan, so magagawa natin siya
ng maayos, ng excellence because kasama natin yung kapangyarihan ng banal na spirito. Yan, imagine ito yung situation during that time ni Paul. Naka-house arrest siya actually for 2 years and 24/7 may nakakadena na siya together with the kawal na nagbabantay sa kanya ng papalit-palit. Pero hinahayaan din naman siya na gawin yung ministry niya. May pumupunta lang sa kanya para dalhin yung sulat papunta nga doon sa Colossae, 'di ba? Para matuloy na yung kanyang ministry. At naniniwala nga ako na siguro yung kawal na nakasama dito ni Paul, malamang lagi siya nagpe-praise and worship, nangangaral ng salita ng Diyos. Ako naniniwala na sila din ay tumanggap kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So yung main message po natin tonight, walking with God means that we are one with Christ. The ministry of Paul was not his alone. Makikita natin yun, di ba? Hindi siya talaga yung nagpadala ng mga sulat. So may mga messengers like Tychicus and Onesimus. It was the ministry of Jesus that was entrusted to him. At ang ginawa na, yung mensahe na yun, in-entrust niya rin to his people or to other people. Even while Paul was in prison, the Lord's work continued. The Lord used Paul, Tychicus, Onesimus, and other believers as His witnesses. So again, regardless kung nasaan ka mang lugar, dapat ang work ng Panginoon will still continue. Kung ikaw ay nasa school, di ba, you can even share the word of God to your classmates, to your friends, co-teachers, di ba, to your students, sa trabaho, sa mga katrabaho, sa mga bosses natin, sa kapitbahay, kaibigan, sa pamilya, sa loved one. So hindi po hadlang for us to share the word of God. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin tonight. Yung point number 1, di ba sabi kanina, witness through prayer and dependence. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tandaan mo, church, prayer is the foundation of witness. Hindi tayo nagiging saksi sa sariling talino, kundi nagiging saksi po tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang turo sa atin sa Colossus 4:2-4, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kayo ng pagkakataon or sila rather me na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Kasi si Paul ang nagsusulat dito, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw ganang nararapat. So 'di ba, ang lesson dito, being watchful and thankful, devoting ourselves to prayer. Prayer fuels witness. Paul prayed for open doors even in chains. Paul in prison prayed for open doors. Mababasa natin yan sa Acts chapter 16 verses 25-26. When Paul and Silas prayed and then nakita natin chains were broken. 'Di ba? Yan, basahin natin. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas, anong ginagawa nila hating gabi na nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos kahit nasa bilangguan at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. At alam natin yung nangyari doon, even yung jailer, di ba, na born again, tumanggap siya kay Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay niya. At ang buong sambahayanan niya ay naligtas. Chains cannot silence prayer. Kahit nasa kulungan, or kahit na nasa matinding pagsubok ka ng buhay mo or problema or challenges, dapat patuloy tayong nagpupuri. Patuloy tayong nananalangin at sumasamba sa Panginoon. Kapag nananalangin tayo, hindi lang tayo humihingi ng tulong. We are aligning ourselves to God's mission. At yun yung maganda. Kasi di ba minsan when we pray to God, natututo kasi tayo maging dependent sa Kanya. Na alam natin na we cannot do it on our own. At dahil doon, na-align yung mga puso natin doon sa gustong gawin ng Lord sa buhay natin, to the mission that the Lord God would want us to do. Diba? Yung point number 2 natin, we have to be a witness through our lifestyle and speech. Sabi nga, be wise in the way you act toward outsiders, especially to the unbelievers. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of praise. Ganda ng verse. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya
at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kasi nga tayo, binabasa tayo ng mga hindi mananampalataya. Sasabihin mo self-professing Christian ka. So dapat our life is the message. Yung social media natin is the message kung ano yung mga pinopost natin, di ba? Ano yung mga hobbies, mga interest na meron po tayo. Yung buhay natin, yung mensahe na binabasa ng hindi mananampalataya. Witness is not just proclamation, telling people I am a Christian, di ba? My Lord, my Savior is Jesus Christ. Pero ito po ay demonstration. Kailangan na de-demonstrate natin, na imbibe talaga natin yung being a Christian. Ang ating pamumuhay, yun yung nagiging mensahe. Diba? Si Jesus with the Samaritan woman sa John chapter 4, paano na-open yung heart nung puso ng Samaritan woman, diba? Dahil sa gracious conversation na ginamit ng ating Panginoon sa kanya. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bate sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ko ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. At alam din natin yung nangyari sa story na ito ng Samaritan woman, di ba? Pinangaral niya sa kanyang bayan yung salita ng Diyos at maraming kumilala kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. So gracious words, open closed hearts. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo kumilos, yun ang nagiging Bible ng mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. 'Di ba? Not all people ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero sasabihin mo na Kristiyano ka, na nagbabasa ka ng Word of God, syempre babasahin ka ng tao. Hindi man sila nakakapagbasa ng Bible, pero nakikita dapat nila si Jesus Christ sa buhay po natin. Yung last point po natin, ayan, so sinabi rin ng Lord sa John chapter 4 verses 21 to 26. Allow me to read through. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyong Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay daw na sumasampalataya sa Ama ay sasamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. In spirit and in truth. We worship the Lord in spirit and in truth sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So napakapalad no, ng Samaritan woman. Si Jesus Christ, na-reveal niya yung sarili na sa Kanya, na He is the Messiah. At ang maganda dito na nampalataya yung Samaritan woman regardless of her past. Diba? Ang dami kasi ng mga pagkakamaling nagawa sa buhay niya. Yung last point po natin, witness through partnership in ministry. Diba, si Paul, he mentions about Tychicus and Onesimus. They are faithful brothers and fellow servants. Ako naniniwala, hindi naman talaga lahat tinawag na mag-preach, diba? Pero kahit na hindi ka mag-preach ng salita ng Diyos, katulad ni Tychicus at saka ni Onesimus, pwede ka kasing maging messenger ni Paul, 'di ba? Maging hatid ka ng salita ng Diyos, maging partner ka doon sa ministeryo. So ministry is shared. Witnessing is communal. So lahat po tayo dapat witness po tayo. Common goal natin yun, maging witness ni Jesus Christ. Hindi tayo solo performers, kundi tayo po ay part of the body of Christ. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Diba, si Barnabas at saka si Paul sa Acts 13:2-3, they were sent together by the Spirit. Diba, basahin natin yung part na yon. Sabi dito, mga gawa 13:2-3, habang sila nag-aayun at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos sila mag-ayun at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila ay pinahayo na. So kita natin dito yung move ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit mismo yung nagsabi kung sino yung kanyang pinili, kung sino yung gagamitin niya for the ministry. So dapat sinisik po natin yun. Colossians 4:7-9.
Si Tychicus ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman ninyong aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimus na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Di ba ang ganda, no? So, wala man physically si Paul to do the ministry, pero it was Tychicus and Onesimus na nagbabalita, nag-spread ng good news, di ba? Na pinadala ni Paul. Hindi ka nag-iisa. May kapatiran na kasama mo sa laban. So always remember that. Hindi lang si pastor ang witness. Lahat tayo. Kahit simpleng encouragement, yan po ay ministry na ginagamit ng Diyos. Sabi ko nga, the ministry of silence. Na minsan merong tao na gusto lang namang may mahingahan ng kanyang problema. So just listen to that person. Pray for that person. Hindi mo kailangan magbigay ng opinion, ng advice, 'di ba? Makinig ka lang. That's already a ministry. So an encouragement is a ministry to others. Yan. Sabi dito sa conclusion, ang pagiging saksi ay hindi nakadepende sa ating kalagayan. Si Paul, kahit nasa kulungan, naging saksi. Diba? Si Tychicus at si Onesimus, kahit ordinary believers, ay naging saksi. Kasi diba sasabihin ng iba, hindi naman ako magaling kumanta, hindi ako magaling magsalita, wala akong resources, diba? Pero kahit ordinary believers, naging saksi ng Panginoon. At si Paul, kahit nasa kulungan, diba? Nagamit siya ng Lord. Sa New Covenant of Grace, lahat ng nasa kay Kristo ay empowered to witness. Paul's chains did not stop the gospel. Tychicus and Onesimus carried the message. In the New Covenant of Grace, we are all empowered witnesses, not by law, but by union with Christ. So you have to pray for daily opportunities to witness, live wisely, and speak graciously in your workplace, family, and community. Kasi sabi ko nga, binabasa tayo ng tao, so we have to walk the talk. We also have to partner with fellow believers. We have to encourage, we have to support, and also share the mission. Hindi yung loner ka lang. So dapat makipag-partner ka. Ano ba yung pwede mong i-contribute? Ano bang ministry yung pwede mong salihan? 'Di ba? Ang challenge po sa atin tonight sa bawat araw, maging buhay na saksi tayo ng biyaya ni Kristo sa panalangin, sa pamumuhay, at sa pakikipag-isa sa kapwa. Panginoon, salamat Lord na tinuruan niyo kami na maging witness to the Lord. Salamat Lord na katulad ni Onesimus, ni Tychicus, ni Paul, regardless ng aming sitwasyon, kung kami man po ay mga ordinaryong tao lamang, Panginoon, may mga weaknesses, alam namin Lord na hindi ito hadlang para kami po ay maging faithful witness niyo, O Father God. Kaya Lord, ang panalangin ko, tulungan nyo kami na mag-grow sa aming pananampalataya at patuloy nga na ma-honor ka namin in everything that we do. Sa inyo, Lord, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.